Lola. Bakit ngayon ka lang umuwi? Pumunta ka na naman ba sa babaeng walang puso? Lola, hindi niya ako niloko. Pagkatapos niyo magpakasal, sabi mo pa, hindi ka niya niloko? Naniniwala ako na may dahilan siya. Oo nga pala, Lola. Gusto kong ipakilala sa'yo si Sasha. Pero hindi niya alam kung sino talaga ako. Sana itago mo rin ang iyong totoong pagkatao pagkatapos mo makita siya. Hindi ako naniniwala dyan. Junbe, mula sa wala kang nangyari, ang dami mong pinaghirapan. Para may tayo ang Hugroup, isang napakalaking negosyo. Huwag kang maniniwala sa mga babae. Kung naloko ka nga niya, ikaw ay tatanggap ng ganon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ko pinapansin. Ang babaeng gusto ko para sa apo ko ay yung babaeng sumagip sa akin noon. Kahit ano pang mangyari, kailangan magtagpo kayo. Kung ayaw mong maranasan niya ang kahihiyan, huwag mong pilitin. Nakakainis! Aayusin ko ang isang ordinaryong tsaan. Doon magkikita kayong dalawa. Pagkatapos ng 2 araw. Bakit ka nagmamadali? Bakit ganun ka? Masakit ang pinagdaanan niya. Gusto ko siyang protektahan ng buong dangal. Hindi ko inakala magagawa niya ito ay mapaniwala si Junbe ng ganito. Hindi pwede. Mag-iisip ako ng paraan para sila paghiwalay na ang babaeng mapanilang na ito ay mapapagsawa ang Ho. May plano na ako. Hello? Hello? Ako ito. May oras ka ba bukas? Gusto kitang makita sa lugar ng pagbebenta ng bahay kung saan tayo huling nagkita. Babae! Halika! Pumunta ka dito! Halika! Umupo ka dito! Lola, tinawag mo ko dito. May kailangan ka ba? Wala naman. Noong huli mong tinulungan ako, ngayon, dumating ako para magpasalamat sa'yo. Limang vela ito bilang gantimpala sa pagtulong mo sa akin noon. Bukod pa dyan. Ito ay, ang mga alahas na ito ay handa kong ialay bilang pamamanhikan. Pamanhikan? Yung apo kong in love sa ngayon, handa nang dalhin yung babaeng yun para ipakilala sa akin. Hindi ko talaga papayagan na makapasok yung babae na yun sa bahay namin. Kaya, kailangan kong putulin ang kanilang mga plano. Kaya nga, maaari mo ba kong tulungan? Huwag mong hayaang mapangasawa ng babaeng yun ang apo ko. Lola, bakit mo ako napili? Dahil mabait at maganda ka. At ang mga itsura mo ay katulad ng babae na gusto ng apo ko. Sa kilos mo ay parehong-pareho kayo. Ngunit, may asawa na siya. Pero maghihiwalay na kami, di ba? Oo naman, hindi ba? Noon, may mga hindi pagkakaintindihan tayo. Pero ngayon ay naayos na lahat. Ganun ba? Lola, sa totoo lang, nakita ko na si Mr. Ho. At ang asawa ko ay ang kanyang bodyguard. Ano? Nakita mo na ang apo ko? Ano? Nakita mo na ang apo ko? Ano ang impresyon mo sa kanya? Si Mr. Ho, mahilig siyang umiti. Mahilig umiti? Junbe, kailangan mong umiti ng madalas. Huwag palaging seryoso. Lola, hindi talaga ako mahilig ngumiti. May iba pa ba? Si Mr. Ho, madali siyang lapitan at mabait sa mga tauhan niya. Ha?
Ito ba ang mga proposal na ginawa niyo para sa akin? Kunin ang mga basurang ito at lumayas kayo! Paano siya magiging katulad ni Junbe? Hindi talaga sila magkapareho. Sige na nga. Kung pinipilit, hindi maganda ang bunga. Hindi kita pipilitin. Lola Ho, si Mr. Ho ay isang tapat na tao. Marahil dapat kang magtiwala sa kanyang panlasa. Naniniwala ko na mahal niya ang babae at siyak na mas mahusay siya kaysa sa akin ng daang beses. Sige, susundin kita. Pakikinggan ko ang payo ng babaeng yon. Oo, pupunta ako para makita ang babaeng yon na puno ng sakit ng puso. Matanda na ako. Kailangan ko pa rin maglaro ng palabas pobre sa mga batang ito. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang loob ng babaeng puno ng sakit ng puso na ito. Huwag kang matakot. Lola. Lola Ho? Ikaw ba yan? Magkakilala ba kayo? Ay nako! Junbe, ito yung batang babae na tumulong sa akin nung nakaraang beses sa sales office. Junbe, ito yung taong gusto mo, di ba? Siya nga. Ay nako! Ang saya! Kung alam ko na siya yung gusto mo, hindi ko nasaya kayo pinigilan magkasama. Magsama na kayo, Lola Ho. Bakit dati sinabi mo na ang presidente ng Who Group ang apo mo? Lola, bakit mo pa rin pinapakilala ang sarili mo bilang lola ng Mr. Who? Oo nga. Ginagawa ko ulit yon. Junbe, ano bang ibig sabihin nito? Ganito kasi yan. Ang lola ko ay may Alzheimer's. At saka pareho kami ng apelido ni Mr. Who. Kaya palagi siya nagpapanggap na lola ng Mr. Who. Ganun pala. Palagi akong nag-aalala na hindi makahanap ng asawa ang apo ko. Kaya ginamit ko ang pangalan ng president ng Who Group para iparis-paris siya. Ngayon, alam mo na siya isang bodyguard lang. Hindi mo ba siya mamimintas? Lola, sa totoo lang, masaya ako na kahit siya isang bodyguard lang. Ngunit siya ay malinis ang pagkatao. Wala siyang mga intriga na karaniwan sa mga mayayamang pamilya. Ang ganitong klase ng buhay, ang tunay na gusto ko. Sige. Nakikita ko na mahal niyo ang isa't isa. Kaya makakapaghinga na ako ng maayos. Kayong dalawa, magpursige pa kayo at bigyan ako ng apo na lalaki agad. Lola, mahilig po kayo sa mga bata? Siyempre naman, mahal ko sila. Ako nga, sa panaginip ko, iniisip ko ang pagyakap sa isang apo na lalaki. Mukhang, sa wakas ay masasabi ko ng tungkol sa bata sa kanila. Lola, Junbe, gusto kong humanap ng oras para dalhin kayo at makilala ang isang tao. Sige! Kaibigan mo ba siya? Hindi. Isang mahalagang membro ng buhay ko siya. Anong problema? Mr. Who, mayroon pong international na meeting sa kumpanya. Sige. Sino ang tumawag? Kumpanya ba? Kung kumpanya, unahin na. Hindi naman kailangan. Wala namang problema. Ikaw na lang ang magsikaso. Ako naman ang sasama kay Lola. Sasamahan ko si Sisha. Bumili ng ilang bagong damit. Napakabuting manugang niya. Sisiguraduhin kong lalagyan ko siya sa palad ko at alagaan ng todo. Bilhin natin itong damit na ito. Talagang bagay sa'yo ang kulay na ito. Lola, napakamahal po ng damit na ito sa tindahan na ito. Hindi namin kayang bumili. Walang problema. Mayaman si Lola. Kayang-kayang bilhin ang buong tindahan na ito. Ang lola ko ay may Alzheimer's. Kasabay pa nito, kami ay magkapareho ng apelyido ni Mr. Who. Kaya naman, lagi siyang nagpapanggap bilang lola ng Mr. Who. Lola, baka umalis na lang tayo.
Ay! Hindi ba yan si ate? Ang bait ni ate. Siyempre, gusto niyang isama ang ganitong masarang tindahan ng damit. Hindi siya pulubi. Siya ang lola ng asawa ko. Ito ang lola ko. Salbahe kang anak. Pinapakain kita hanggang sa lumaki ka. Pero hindi mo mabigyan ng magandang damit ang ina mo. Ikaw ba ang nanay ni Sisha? Kung oo, tayo na magiging kamag-anak sa pag-aasawa. Nasaan ang apo mo? Isang bodyguard lang siya. At ikaw naman, pagtingin ko sa'yo, parang isang tagapag-ipon ng basura ka lang. Ano ba ang karapatan mo na maging kamag-anak ko? Bakit ang tindi ng sinasabi mo? Hay nako! Nakita mo ba ito? Ito, siya ang asawa ng bunsong anak ko. Tagapagmana ng Fu Group. Kung yung apo mo na parang aso na naglilingkod ka Mr. Hu, kahit isang daliri niya, hindi siya maihahambing. Si Sisha ang pinakababait na babae. Paano ka nagkaroon ng napakasamang ina? Lola, ako at siya naputol ng relasyon bilang ina at anak. Hindi siya ang ina ko. Tara na. Sige, ate, huwag ka munang umalis. Hindi mayaman ang pamilya ng asawa mo. Ngayon, habang nandito si Kuya Fu, gamitin natin ang card para bumili ng ilang gamit para sa'yo. Para hindi ka na magkulang sa damit na magaganda. Sige na. Sige. Lola, may magbabayad sa atin. Bakit natin ito tatanggihan? Ito. At yun din. Bilhin natin lahat. Ibalot lahat ng natitira. Napaka-cute ng batang ito. Lola, sobra-sobra na. Hindi na kailangan bumili pa. Ito pa lang, hindi pa kami tapos. Pag-aari ng Fu Group ang binatang ito at ang misis na nandito ngayon. Napakayaman nila. Paano natin sila tatanggihan? Dapat bigyan natin sila ng respeto. Hindi pwede. Mr. Fu, Miss Fu, sana hindi nyo kami masyadong matanong kung marami kaming pinili. Ikaw? Walang problema. Pumili lang kayo ng pumili. Kaya kong bayaran lahat. Kung ganun, tatanggapin ko na ang kabutihang loob nyo para kay Sia. Naalala ko, may mga bagong high fashion outfits dito sa inyong tindahan kamakailan. Ihanda nyo. Ibalot nyo. Bibilhin ko lahat. Hindi naman kita pinapili ng high fashion eh! Sige na. Ilan lang naman yan. Hindi naman masyadong mahal. Kuya Fu, wala pa akong nabibiling high fashion ngayong taon. Walang problema. Mr. Fu, ang total na gastos ngayon ay 5.6 million. Salamat sa inyong pagbisita. Salamat sa inyo mga boss. Sana sa susunod na pamimili, muli naman kayong makita ng ganito. Talagang kayabangan ninyo. Hindi pa ako nakabili ng ganitong kamahal na damit. Dapat talaga kayong magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakasuot ng ganito kagandang damit. Dapat talaga kami magpasalamat pagkaparito ng panahon ninyo para kay Sia. Ipapadala ko sa inyo ang 2 set ng high fashion. Ano ba yung sinasabi mo? Lola, medyo late na. Tara na, pakiusap. Dalhin niyo ang damit sa baba. Ang mga taong ito, napakayabang. Parang gusto nilang supilin. Lola, ano ang gagawin natin sa mga damit na ito? Itapon lahat. Itapon? Sisha, yung mga taong iyon, ang biniling damit ay hindi bagay sa'yo. Ang parehas na style ng mga damit, binili namin ulit para sa'yo. Huwag na natin gamitin yung mga ito. Halika! Halika dito. Lahat to, para sa'yo na. Dalhin mo na. Totoo ba yan? Salamat! Dalhin mo na. Tumawag si Junbe. Sundo na tayo. Tara, umuwi na tayo. Kuya Fu, paano ka gumastos ng ganito ng ate ko ng pera mo? Ang kapal ng mukha niya. Hindi ba ikaw yung nagsuggest na bibili tayo ng damit para sa kanya? Ay. Ha? Ano to? Ma, tignan mo yung mga bitbit niya. Parang pareho sa atin, di ba? Pareho talaga. Para din sa akin yan siguro. Lumayo ka! Huwag mo akong hawakan! Marumay ka! Ang arte ng babaeng ito. Hindi siya kasing bait ng 2 babaeng yun.
ko na ang ate ko at yung matandang babae na yun ang nagbigay nito sa kanya. Ang babaeng ito, sobra siyang gastudura. Ito ay mga damit na nagkakalaga ng milyon-milyon. Lensisha, sobra ka na. Sisha, lahat yan ay Hermes mo? Binili ito ng lola ng bodyguard mong asawa? Grabe naman. Lahat ng ito ay mga mamahaling bagay. Ito, ang halaga nito ay maabot ng milyon-milyon. Sisha, baka hindi talaga bodyguard ang asawa mo, kundi isang lihim na mayaman. Ang asawa mong bodyguard ay apelyido Hu. Nagtatrabaho rin sa Hu Group. At ang presidente ng Hu Group ay apelyidong Hu rin. Baka siya nga yung Mr. Hu. Hindi naman pwedeng ganon. Pero sa mga nobela, ganon ang sinusulat. Uso din yung mga short dramas na yung mga dominadong presidente nagtatago lang ng identity para lumapit sa kanilang mga asawa. Baka ang asawa mo ay ganon pala. Hindi pwedeng totoo. Nakita ko mismo ang reporter na i-interview ang presidente ng Hu Group. Hindi siya si Hu Junbe. Hindi sila magkapareho. Pero nakakagulat, ang mga gamit na ito ay sobrang mahal. Kung kaya nila ito, tsak nauubos ang kanilang kayamanan. Kaya kailangan kong isauli ang mga gamit na ito. Ang buhay ni Junbe at ng Lula ay hindi madali. Hindi ko pwedeng pabayaan silang gumastos ng sobra para sa isang taong papalapit ng mamatay. Hindi ko kaya. Tisha. Mami, kailan ka dumating? Kakarating ko lang kanina. Hindi pa matagal. Mami, miss na miss kita. Miss na miss ka rin ng mami sobra. Baby, ipakilala kita bukas kay Lola at Papa mo. Talaga? Ang saya naman! Mula ngayon, magkakasama na tayo bilang pamilya. Hindi na tayo magkakaiwalay. Mami, bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Si Mami, nalagyan lang ng buhangin ng mata. Baby, maglinis ka na. Kung hindi ka malinis, magiging marumi kang baby. Sige na. Sisha, masakit pa bang ulo mo? Wala naman. Maghihintay ako bukas para magpatingin sa doktor. Fefe, pasensya na. Pakiusap alagaan mo muna ang bata. Pagkalipas ng 2 araw, ipapadala ko siya sa pamilya ko. Kapag nangyari yan, magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip. Handa na ba ang lahat ng mga gamit? Huwag kang mag-alala, Mr. Hu. Pupunta kami doon para ayusin ang lahat. Sigurado kaming mabibigyan namin si Miss Lin ng isang malaking sorpresa. Di na kailangan. Ako na mismo ang mag-aayos. Oo. Ibigay ang mga tagubilin. Ngayong gabi, huwag hayaang may sino mang isturbuhin ako. Opo. Junbe! Long time no see. Bakit ka nandito? Siyempre, para makita ka. 4 na taon ang nakalipas nung nagkasakit ako. Noon, akala ko ikaw ay isang bodyguard. Natakot akong madamay ka. Kaya nagpagamot ako sa ibang bansa. Kung mas maaga mo sana sinabi sa akin kung sino ka talaga, hindi na sana kita iniwan. Sobra ka nag-iisip. Ikaw ay isang taong pinapakilala ko kay Lola bilang isang katipan. Kahit pa may malubhang sakit ka, hindi kita gagamutin. Paano pa nga ba kita madadamay? Junbe, hindi mo ba naisip na ako isang babaeng hangal na nagmamahal ng sayaman? Hindi naman. Masaya ako na hindi mo ako iniisip na ganun. Ikaw ay higit pa sa taong hangal sa yaman. Junbe! Junbe, alam kong nagkakamali ako. Pwede ba tayong magpakasal ngayon? Para lang sa lola mo. Bilang isang apo niya na asawa. May asawa na ako. At gusto siya ng lola ko. Hindi ko rin plano magpakasal sa'yo noon. Hinihintay kita sa tanggapan ng civil registry. Ayaw ko lang kasi masira ang pangalan ng lola ko. Miss Bai, pakiusap.
Magpakabait ka. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapaamo. Si Ho Jinbe ay kasal na pala. Hello? Pakicheck kung sino ang asawa ni Ho Jinbe. Sino siya? Gusto ko makita siya ngayon. 4 na taon nang nakalipas na nawala ang pagkakataon ko na maging asawa ni Ho. Ngayon na bumalik na ako, siguradong kukunin ko ang lugar na iyon. Ibabalik ko ang lahat. Miss Lin, mas malala na ang kondisyon ng sakit kaysa sa inaasahan. Susunod, pipigilan na ng buko lang yung utak. Baka lalo ka pa makaramdam ng matinding sakit. Kaya pala, kulang na lang pala ang taon na natitira sa akin. Miss Lin, maaari ba kitang imbitahan ng isang tasa ng kape? Pahintulutan mo kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Bai Fu, ang katipan ni Junbe. Kung ikaw ang katipan ni Junbe, anong kailangan mo sa akin? 4 na taon nang nakalipas. Kung hindi ako tumakas sa kasal, ako sana magiging Miss Ho ngayon. Hindi ikaw. Salamat nga pala sa'yo. Kung hindi dahil sa pagtakas mo, hindi ko sana makilala ang mabuting asawa ko ngayon. Gusto mo bang malaman bakit ako tumakas? Pasensya na. Wala akong interes dyan. Dahil ayoko ng panlilin lang. Noong 4 na taon nang nakalipas, sinabi ni Junbe sa akin na isa lang siyang bodyguard. Niloko niya ako. Nasaktan ako ng todo. Anong sabi mo? Sa tingin ko, hindi mo pa yata alam ang tunay na pagkatao ni Junbe, di ba? Noong 4 na taon, ganito rin ako. Niloko niya. Sa totoo lang, siya ang presidente ng Ho Group. At siya ang pinakamayamang tao dito sa lungsod. Kaya nga, niloko niya ako nang sabihin ng bodyguard lang siya. Gusto lang niyang makita kung isa ka ba talaga sa mga babaeng gaham siyaman. Hindi ako bodyguard. Ako ang presidente ng Ho Group. Ang apo ko ay siya ang presidente ng Ho Group. Hindi pala ako niloko ni Ho Jinbe. Tunay nga siyang presidente ng Ho Group. Miss Lin, ngayon ay tinatago ni Junbe ang kanyang tunay na pagkatao mula sa'yo. Marahil sa tingin niya, isa ka lang pala sa mga babaeng gahaman sa karangyaan. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay isa ka lang ordinaryong tao at hindi kayo bagay. Walang magandang kahinatnan kung kayo ay magkasama. Kung iiwan mo siya ngayon, paano kung ayaw ko? Malapit ka nang mamatay? Walang kinalaman yan sa'yo. Miss Lin, sobrang makasarili mo talaga. Anong ibig mong sabihin? May malubhang sakit ka. Kasama mo si Junbe. Nabigay siya ng damdamin para sa'yo. Pero nang mahal ka niya ng gusto, malapit ka nang mamatay. Eh niloloko mo pa rin siya. Anong pinagkaiba niyan? Hello? Hello? Hello, Shisha. Kailan ka babalik sa Mingwan? Mamaya. Sasamahan kita sa gate ng subdivision. May malubhang sakit ka, pero pinilit mo pa rin makasama si Junbe. Anong pinagkakaiba na sa niloko mo siya? May tanong ako sa'yo.
Sige, sabihin mo. Kung sakali, kung isang araw, mamamatay ako, magpapatuloy ka ba sa buhay mo ng maayos? Hindi. Hindi. Hindi ako mabubuhay na mag-isa. Hojunbe, meron ka bang lola? Pero ako, ito lang ang meron ako. Lindsay siya. Pakinggan mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At ang pag-asa ko para magpatuloy. Kung wala ka, hindi ako magpapatanggal ng kahit isang araw. Sige, naintindihan ko na. Hihintayin kita sa Mingwan. May gusto akong sabihin sa'yo. Ako rin. May sasabihin ako sa'yo. Uncle, sinusubok ka lang hipag. Yung mga sinabi mo kanina, halos napantig ako. Hindi yan sweet talk. Totoo yan. 2 beses ko na siyang na-miss. Sa susunod, hindi ko na siya palalampasin. Uncle, ngayong gabi, kami lahat ay sasaksi sa proposal mo. Ano sa tingin niyo? Magugustuhan ba niya? President, sigurado ka bang ganito ang gusto mong ipakita? Medyo kakaiba ang dating nito. Ako rin. Uncle, sa tingin mo ba ito ay isang proposal? Para nag-alala lang sa alaala. Kung hindi ka marunong magsalita, ipamigay mo na lang ang dila mo. Opo, Uncle San. Nandiyan na si Miss Lynn. Bakit pula ang mga mata mo? Sisha, ano ang nangyari? Walang nangyari. Ito bang inihanda mo? Oo. Gusto mo ba? Oo. Sisha, ako. Kunin mo na lang. Hindi ko gusto. Okay lang. Kung ayaw mo, itapon ko na lang. Sabihin mo kung anong gusto mo, bibili ako ulit. Kung galing sa'yo yan, hindi ko yan magugustuhan. Sisha, ano ba talaga ang problema mo? Mr. Hu, ang saya siguro magloko sa akin, no? Sige, masaya ka dyan? Alam mo na lahat? Ikaw ang pinakamayaman. Ganito ang posisyon mo? Gaano ka katagal makakita ng katotohanan? Sisha, hindi ko gustong lukuhin ka. Sinabi ko naman sa'yo ang totoo sa'yo noon, di ba? Oo, sinabi mo. Pero mula umpisa, niloko mo naman ako, hindi ba? Pasensya na. Ako... Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa akin. Mr. Ho Jundi. Sisha, natatakot ka ba sa pakikipagsapalaran sa mayayaman? Walang problema. Ipapagawa ko kay Husan na ayusin mga bagay-bagay para sa'yo. Magpalit tayo ng lugar. Magsimulo tayo ulit. Hindi na kailangan, Mr. Ho. Simula ngayon. Ayokong makita ka pa. Kapag may panahon ka, ayusin natin ang announcement ng kasal. Hindi tayo mag-aanal. Mahirap natin pinagtagumpayan ng magsama. Dinadalangin kong huwag mo akong iwan. Sige ba? Ho Junbe, hindi ko kailangan nagustuhan ka. Isa ka lang na bata nangungulekta ng basura na cute lang. Kahit mayaman ka na ngayon, ano naman? Hindi pa rin kita tinitingnan na seryoso. Pasensya na, Kuya Xiaobao. Napakabata mo pa. Hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa isang tao na tulad ko. Pasensya na.
Uncle, i-verify mo nga kung sino ang nakausap niya ngayong araw. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Isagawa ng investigasyon. Nakita ni Lin Xixia si Bai Fu. Mukhang sinadyang ginulo ni Bai Fu si Lin Xixia. Ayoko na makita pa siya dito sa bansa. Kanselahin niyo lahat ng order ng Hu Group at ng Bai Group. Pinalayas ko na siya sa bansa. Pero Uncle San, sinabi ni Bai Fu na kahit wala na siya, hindi tatagal ang relasyon mo kay Lin Xixia ng higit sa 6 na buwan. Tara na. Lola, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ko pa nakita si Uncle na ganito kahina. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit. Kailangan ko siyang hanapin. At makipag-usap ng maayos. Fefe. Sisha, gumising ka na rin. Natataranta ako sa'yo. Gaano katagal ako natulog? 2 buong araw. Baby, hindi niya alam na nakoma ako, diba? Huwag nang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya. Pinaghahandaan mo ang international competition. Ayos naman kung ganon. Pinayuhan ka ng doktor na huwag kang masyadong emosyonal. Ano ba talagang nangyari? Tama ka nung huli mong sinabi. Si Ho Junbe. Ayokong maapekto ng malaki ang kamatayan ko sa kanya. Fefe, sobrang bait niya sa akin. Ayokong masaktan siya. Sisha, bakit ka ba palaging nag-iisip ng iba? Fefe, pagkatapos ko mamatay, maaari mo bang dalhin ang anak ko sa pamilya ko? Talaga bang gagawin mo yun? Siguro ngayon lang ako pwede pang putulin ang connection ko sa kanila. Pagkatapos nilang marinig ng balita tungkol sa akin na namatay, hindi naman siguro ganun kahirap tanggapin. Kung ang Hu Group ay isang marangyang pamilya, bakit mo pa rin paglalaban ang 1 milyong yuan para sa internasyonal na paligsahan? Makalipas ang 2 buwan. Kahit na hindi 1 milyong yuan, lalaban pa rin ako sa internasyonal na paligsahan. Ito ang aking pangarap, kahit maikli lang ang buhay ko. Pero gusto kong tapusin ito ng buong puso. Ang ganda ng paglubog ng araw. Sayang, hindi ko na ito muling makikita. Lola Ho, may oras ka ba mamayang gabi? Gusto kitang makausap ng personal. Lola, may mahalaga akong bagay na sasabihin sa'yo para itong hiling ng isang matandang babae. Sige. Sa mga nakaraang araw, palaging pumupunta si Junbe gabi-gabi sa ilalim ng iyong bahay sa subdivision. Pero hindi kanya makita kahit isang beses. Lola, ayaw ko makita siya. Dahil ba siya ay nagtatago ng kanyang tunay na pagkakinalan para lapitan ka? Hindi mo matitiis ang panluloko, kaya nagalit ka lang ng pansamantala? Hindi ito pansamantalang galit. Ito ay isang mabigat na desisyon na pinag-isipan ko ng mabuti. Gusto ko na maghiwalay sa kanya. At huwag na magpakita pa. Kung talagang ayaw mo siyang makasama, hindi kita pipilitin. Pero may ilang bagay ako na gusto ko pa rin sabihin sa'yo. Sige, sabihin mo.
Sabi nila, mula nang makapasok siya sa isang prestiyosong high school, makapasok sa Universidad ng Tsinghua hanggang sa initatag niya ang hugot. Bawat hakbang, mula sa pagiging tao, isang matyagang estudyante sa pagsusulit, naging pinakamayamang tao siya sa Haishin ngayon. Noong una, pinilit ko siyang magpakasal. Hindi siya nangahas tumanggi sa akin ng harapan. Kaya't ginamit niya ang pagtatago ng kanyang pagkatao para mapalayas ang ibang mga babae. Ito ang diary ni Junbi. Tingnan mo. Sisha, maaari mong pagdudahan ang kanyang kakayahan, pero hindi mo dapat kwestiyonin ang pagmamahal niya sa'yo. Maliit na Shisha. Umalis na siya sa Shishu Town ngayon. Miss na miss ko na siya. Dapat niyang pag-aralan ng mabuti. Kapag nakapasok na ko sa lungsod, makikita ko na siya. Nakatanggap ako ng tanggapan ng pagpasok mula sa Shingshu at Peking University. Makakapunta ako sa Haiching para hanapin si Shasha. Nakatanggap ako ng tanggapan ng pagpasok mula sa Shingshu at Peking University. Makakapunta ako sa Haiching para hanapin si Shasha. Pinipilit ako ng lola ko na magpakasal ngayong araw. Ano kaya ang dapat kong gawin para mapahaba ang oras? Nasaan ka ba? Sa totoo lang. Naghihintay si Junbi sa pintuan para sa'yo. Sisha, ang mga kabataang tulad ninyo ay dapat magmahal ng buong puso kahit walang iniisip na kahinatnan. Shisha, pwede ba kitang yakapin? Salamat dahil nakilala ko ang isang kagaya mong kahanga-hanga. Ako ang dapat magpasalamat. Kung walang Lin Shisha, walang Ho Junbi ngayon. 15 taon na, matapos ang 15 taon. Sa wakas ay karapat-dapat na ako na si Ho Junbi ay kay Lin Shisha. Ang dami-daming tao sa mundo. Kailangan ba talagang ako lang ang para sa'yo? Oo, ikaw lang. Wala nang iba. Alam mo ba, mula nung natalo mo ako sa convenience store, nangako ko sa sarili ko. Sisiguraduhin kong ikaw ang may pinakamagandang buhay. Shisha, sobrang miss na miss kita ngayon. Hindi na kita hayang mawala muli. Maghahanda ako ng mainit na tubig para sa paligo mo. Sige. Anong meron? Ngayon,
handa na ako. Kung handa ka rin, gagawin ko. Gising ka na? Ito ang mga niluto mo? Masaya akong magluto. Ito ang gusto kong gawin para sa'yo. Mamaya, dadalhin kita pa uwi. Sige. Maligayang pagdating. Tara na. Lola! Ay! Halika dito, Manugang. Lumapit ka sa akin. Gusto kitang makita. Lola! Ay nako! Buti na lang kayong dalawa ay naayos ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ko na kailangan magkumaring mahirap sa ganitong edad. Dalhin mo na ang mga gamit dito. Sabi ng tindera, ibinalik mo raw ang mga damit na binili mo noon. At binalik ang pera. Alam ko, nag-aalala ka na wala kaming pera. Kaya ngayon ay kampante ka na, diba? Kayang-kaya ng pamilya ho ang magtaguyod sa'yo. Lola, salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin ng ganito. Dahil karapat-dapat ka. Teka lang. Bago kita nakilala, virgin ka pa. Sa panahon ngayon, ang mga lalaking tapat at dalisay ay mahirap hanapin. Isara mo ang bibig mo. Ano ba yan? Nakalimutan niya ang pamangkin niyo pagkatapos magpakasal? Tigilan na natin siya. Sira ulo lang yan. Tara, kumain na tayo. Lola! Naghanda ako ng masasarap na pagkain para sa'yo. Narinig ko, sa susunod na buwan ay sasali ka sa isang patimpalak sa musika. Ay, dahil magkasama kayo ni Junbe, huwag mo nang pahirapan ng sarili mo para lang sa maliit na premyo. Huwag mo nang gawin yan. Lola, ako. Lola, ang pagsali sa patimpalak sa musika ay pangarap ni Sisha. Huwag mo siyang pigilan. Kahit na napangasawa na siya ng pamilya, una pa rin ang pangarap niya. Pangalawa lamang ang pagiging Miss Who. Siya ay iyong apong Manugang. Sige. Susunod ako sa inyo. Ah, tama. Sisha. Sabi mo dati may darating ka pang mahalagang tao para makilala namin. Lola, bukas ng umaga, dadalhin ko siya sa pamilya ko. Baby? Mama, ito ang unang pagkakataon na sinundo mo ako sa paaralan. Pasensya ka na, baby.
Mula ngayon, lagi na kitang sasamahan. Mama, kailan ko ba makikilala si Papa? Bukas ng umaga, dadalhin ka ni Mama para makita siya. Totoo ba yon? Oo. Ang saya naman! Mula ngayon, magkasama na tayo ni Papa at Mama palagi. Tara na. Ngayong gabi, mananatili tayo kay Tita Fefe. Kuya Fufu, yung bata na yun kanina, tinanong si Linshasha bilang mama niya. Yung bata, medyo mukhang matanda na rin. Baka nga, bago pa nawalay si ate sa kasal, nakatagong may relasyon na siya sa security guard na yon. Kuya Fu, maaari ko bang ibigay ang larawan na ito sa pahayagan sa Haiching? Ano sa tingin mo? Bahala ka na. Mama, si Papa at si Lola, magugustuhan ba nila ako? Siyempre naman. Sisha, may malalang nangyayari. Sisha, ang media na ito, sinisira ang pangalan mo ng sinadya. Pupunta ako sa bugado para kasuhan sila. Fefe, ang mga bagay na ito, siguradong may nag-utos sa likod ng lahat. Walang silbi ang pagdemanda. Pero kung hahayaan natin ng mga chismis, maapektuhan ang laban mo. Ang WHO Group biglang nagpatawag ng press conference. Ano? John Be, pakinggan mo ang paliwanag ko tungkol sa balita. Hindi mo na kailangan na magpaliwanag. Mr. Hu, magsisimula na ang press conference. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito, kayang-kaya kong ayusin. Kahit bumagsak ang langit, susuungin ko ito. Pinatay niya na. Ano? Ano ngayon ang gagawin natin? Pupunta ako sa press conference para magpaliwanag sa kanya. Ma, ano ang hinahanap mo? Tinitingnan ko yung mabait na anak. Mukhang wala ang cute niyang asawa. Nabuwag na ba sila? Hindi pumapayag si Mr. Hu na magkaroon ng anumang bagay na makasira sa pangalan ng WHO Group. Ngayon, yung bodyguard niya ay magkaroon ng iskandalo kung pinabayaan ng Mr. Hu na mabuhay siya. Swerte na siya. Tama rin naman. Sino bang nagsasabi mukha siyang cute para maging asawa? Dumating na si Mr. Hu! Mga tagapanood, 6 na taon na ang WHO Group. Ito ang unang pagkakataon na ako'y tatanggap ng publiko na panayam. Ngayong araw, may isang bagay na nais ko ipahayag sa inyo. Si Miss Lin Shisha ay ang lehitimong asawa ko, Hu Junbi, ang tunay na may bahay ng Hu family. At siya rin ang nag-iisang babaeng may bahay ng Hu family. Hindi ko pinahihintulutan na may sino man na magpakalat ng paninirang puli laban sa kanya. Si Mr. Hu ay lihim pa lang kasal? Sabi ni Mr. Hu, ang batang hawak ni Miss Lin, iyo rin ba? Hindi lang siya ang anak ko, kundi tagapagmana rin ng Hu family sa hinaharap. Mr. Hu, si Lin Shisha ay mula sa simpleng pamilya, walang espesyal na talento at isang babaeng tinanggihan ko dati bilang asawa. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan kayo ng lahat dahil sa pag-asawa mo ng isang tulad niya? Kuya Fu, siya si Mr. Hu. Ikaw! Una, ang mga walang silbing lalaki lang ang nag-aalala sa mga walang silbing bagay. Pangalawa, nakilala ko si Shisha sa pinakamababang yugto ng buhay ko. Kung wala siya, hindi ko mararating ang tagumpay ng WHO Group ngayon. Mabait siya at matatag. Taglay niya ang pinakamagandang katangian sa mundo. Sa paningin ko, hindi siya ordinaryo. Tama! Ang aking manugang ay ang pinakamahusay na babae. Mula ngayon, ang buong pamilya Hu
Sila lahat ang magiging sandingan niya. Kung gustong may manakit sa kanya, kailangan tanungin muna nila ang pamilya Hu kung papayag ba sila. Sa totoo lang, yung bata ay... Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kahit na inamin ko na medyo nasasaktan ako sa loob. Pero ayos lang. Naniniwala ko na kung bibigyan mo ako ng panahon, matatanggap ko rin. Talaga bang kaya mong tanggapin? Alam ko, sa loob ng 4 na taon na ito, mag-isa kang nasa ibang bansa. Hindi madali iyon. Bakit ka tumawa? Ngayon, ipapakilala ko na ng formal ang anak ko. Sige. Ang pangalan niya ay Lin Baobao. 4 na taong gulang na siya ngayon. Scorpio siya. AB ang kanyang blood type. Sinasabi mo ba 4 na taong gulang na siya? Sa palagay ko, dapat ngayon ay sumunod na siya sa periodo ng ama. At tinatawag na Hu Baobao na. Sinasabi mo ba anak ko siya? Siya ang anak ko? Talaga ba? 4 na taon nang nakalipas, pagdating ko pa lang sa ibang bansa, napansin kong buntis na ako. Balak kong ipa-abort siya. Pero nang nag-opera na, nag-alinlangan ako. Dahil ang buhay na ito, noon ay ang tanging kasama ko. Shisha. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng isang napakalaking sorpresa. Kaya, pupunta na tayo ngayon para sunduin ang anak natin pabalik ng bahay. Sige, alis na tayo ngayon. Simula ngayon, tayong 3 sa pamilya, hindi na kailanman maghihiwalay. Sige, hindi na tayo maghihiwalay muli. Papa, Huwag kang mag-alala, malapit na. Anong ginagawa ninyo? Welcome sa pamilya Hu. Welcome sa pamilya Hu. natatakot ako. Sila ba ay nandito para dakpin ako? Sino ang nagpadala sa inyo? Fefe! Shisha! Mama, Baby! Ikaw ba si baby? ikaw ba si Papa? Paano mo nalaman? Sabi ni Mama, kahawig ko raw si Daddy. Pasensya na. Ngayon ko lang nalaman na nandyan ka pala. Hindi kita sinisisi. Sabi ni Mama, hindi mo ako iniwan. Simula ngayon, wala na magsasabi sa akin na wala akong papa. Na isa akong ligaw na bata, hindi ba? Hindi na muli. Ikaw at si mama ay may pamilya na. Halika dito, bisita sa lola. Ang bait ng bata. Sisha, salamat. Akala ko noon na hanggang ngayon, hindi ko mahahawakan ang aking apo. Lola, simula ngayon, kailangan mong alagaan si baby ng mabuti. Walang problema. Ito ang aking mabuting apo sa tuhod. Pag-aaralin ko siya ng mabuti sa hinaharap. Kayo naman, magpakasaya na lang sa inyong mundo bilang mag-asawa. Lola, hindi ako sangayon dyan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ako mahawakan? Iapo mo naman ako. Babaya kang apo. Walang disiplina. Sinira ang iyong malaking instrumento. Kaya ako na lang ang magaling na mag-practice sa maliit kong instrumento. Lola, super paborito mo talaga siya, ha? Kapag may oras ka, pag-isipan mo naman ang tungkol sa iyong buhay pag-ibig. Huwag puro kain, inom at saya lang. Hindi ako puro ganon. Kung hindi dahil sa music contest na ito, baka hindi mo ba makita si Xiao Xiao. Sa totoo lang, ako pa nga nagpakilala sa inyo. Ikaw nga pala, ako pa rin na tagapagtalik sa inyong dalawa. Uncle San,
Kayo dalawa ay dapat magkasama hanggang pagtanda. Kung hindi, sayang ang aking pagsisikap. Napakahirap ng ginawa ko eh. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatagal kami hanggang pagtanda. Sisha, may sabaw pa sa kusina sa ibabaw ng kalan. Malapit na sigurong matapos. Titignan ko muna. Sasama ko sa'yo. Junbe, narinig ko kay Sisha na yung babaeng si Fefe, siya ang tumutulong sa kanya simula noon. Oo. Mula ngayon, lahat ng tumulong kay Sisha, kailangan nating gantimpalaan ng maayos. Huwag kang mag-alala, Lola. Ano nangyari? Ipaubayan na lang kay Hasan. Naiari ang sarili. Mukhang okay ito. Sige, ganyan na lang tayo. Lola! Sisha, hindi pa nila alam ang kalagayan ng sakit mo, di ba? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Naiintindihan ko. Walang problema. Pumunta ka muna sa labas at hintayin mo ako. Malapit na matapos ang sabaw. Sige. Saglit lang, makinig ka sa akin. Manimik ka! Kumain ka! Kaya ng gulay, Lola. Ngayong gabi, susubukan ko kung maayos ang luto ng asawa kong apo. Lola, umuwi ka muna at magpahinga. Hanggat hindi lumalabas ang resulta ng pagsusuri, hindi ako aalis. Hindi ako aalis kahit saan. Lola, kapag lumabas na ang ulat, ipapaalam namin sa'yo. Unahin natin pauwiin muna si baby para makapahinga. Papa, magiging maayos din si Mama, di ba? Anak, tiyak na magiging maayos si Mama. Kayo muna ni Ninang ang umuwi at magpahinga. Bisitahin natin si Mama bukas. Lola, maliit pa kasi ang bata. Ako muna bahala dalhin siya pauwi para magpahinga. Sige. Sige na. Baby, sumama ka muna kay Lola pauwi. Miss Fefe, umuwi ka na rin para magpahinga. Mr. Ho, ano man ang mangyari, mananatili ka sa tabi ni Sisha, di ba? Doktor, nalinawan na ba kung ano ang sakit? Bakit siya nahilo? Cancer sa utak ito. Sa huling yugto na. May pag-asa pa ba? Uli na. Gaano pa katagal? Sa ngayon, mga huling 2 buwan na lang. Bakit? Bakit? Bakit ito nangyari? Bakit? Bata pa siya. Junbe, Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan akuin mo mag-isa? natatakot ako. Natatakot ako na ang sakit ko ay makakasakit sa inyo.
Ayoko si Lola Ho, sa kabila ng edad niya, na mag-aalala siya sa akin. Ayoko makita ka pa na mahihirapan dahil sa akin. Bakit ikaw pa? Bakit? Dati, iniisip ko rin kung bakit ako. 20 taon pa lang ako. Bakit kailangang uling yugtunan ng kanser? Pero ngayon, naintindihan ko na ang dahilan. Kung wala akong sakit, hindi ko dadalhin ng bata pabalik ng bansa. Hindi ko makikilala ang taong tulad mo. Si Lola Ho na nagmamahal at nagpapasaya sa akin. Junbe, alam mo ba, sobrang akong masaya ngayon. Nakilala kita. Nakapanganak ako ng bata. Sapat na yun para sa akin. Ayokong kontento ka lang. Gusto kong palaging nandiyan ka sa akin. Gagalingin po ang sakit mo. Hahanap na ko ng pinakamahusay na doktor para gumaling ka. Pero, hindi nga ang lahat. Pasensya na. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Kung mas nauna kitang nakita, hindi sana nangyari ito. Pasensya na. Kumusta? Gutom ka ba? Gusto bang kumain ng kahit ano? Junbe, gusto ko nang umuwi. Hindi ba masyadong komportable sa ospital? Walang problema, magpalipat tayo ng ibang ospital. Ang oras ko ay hindi na marami. Ayokong manatili sa ospital. Junbe, bago ako mawala, gusto ko pa kayong makita ng marami. Gusto kong sumali sa paligsahan. Sige. Uuwi na tayo ngayon. Aasikasuhin ko ang paglabas mo sa ospital. Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa ospital? Ayokong malaman. Bitawan mo ko! Dahil sa sinabi ni Hiro Junbi na mag-bankrupt ang Fo Corporation. Ospital ang tatay ko dahil sa stress. Lisensya, sadyang binabalik mo ang pagiganti sa akin, di ba? Sa akin, hindi ka mahalaga. Hindi ka karapat dapat para paghigantihan ko. Ang nangyayari sa Fo Group ay dahil sa sarili mo kagagawan. Ulitin mo. Fuhay! Ikaw ang nagawa dito sa sarili mo! Linsisya! Ikaw ay... Sana naawa ka na! Bakit hindi mo siya kayang tanggapin? Tigilan mo na ang suntukan! Kung magpapatuloy pa kayo, may masisira! Tigilan mo na! Maging mabait ka. Hindi ako natatakot. Uwi na tayo. Kuya Fu, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Nabanggarap na ang pamilya Fu. Ngayon, handa ka pa ba na pakasalan ako? Ako?
Naintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Kuya Fu? Noon, pinagpawisan ko talaga para makuha kita. Hindi ba para lang makuha ang titulo bilang Miss Fu? Ngayon nabubagsak ng pamilya Fu. Ano pa ang silbi kung ikakasal pa rin ako? Ma! Bakit hindi ka nagsasalita? Ang ate mo kanina, mukhang hindi siya okay ang itsura. Siya lang ay nagpapanggap dahil may mayamang asawa siya. Ano ba siya? Nagpapanggap lang. Ma, huwag kang magpaniwala sa kanya. Ako ang tunay mong mabuting anak. Malapit na ang final na araw. Malapit na talaga. Kailangan mo talaga akong tulungan. Sige na, huwag kang mag-alala. Bukas, kakusapin ko ang ate mo. Pipilitin kong ibigay niya ang spot mo sa finance. Ma, napakabuti mo talaga sa akin. Sige na, sige na. Ako at si Azan ay nagpapadala ng mga mensahe sa mga nangungunang esperto sa buong mundo. Ano man ang mangyari, hindi natin dapat isuko si Shisha. Uncle, huwag kang mag-alala. Ang teknolohiya ng medisina ngayon ay napakabuti. Sigurado ako magiging maayos si tita. Ang pinakamalaking hiling niya ngayon ay ang music competition sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng paligsahan, dadalhin ko siya sa ibang bansa para magpagamot. Sa mga araw na ito, huwag niyong pag-usapan ang harapan ng kanyang sakit. Sige. Bakit ang aga mong gumising? Inaanyayahan ako na makipagkita sa... Gusto nilang lukuhin ka uli. Sa tingin ko, siguro tungkol sa konserto. Gusto mo bang samahan kita? Junbe, gusto kong personal na ayusin ang lahat sa kanila. Baby, may lakad si Mama ngayon. Tulungan mo ako na samahan si Papa at si Lola, okay? Okay. Huwag kang mag-alala. Walang problema. Huwag kang matakot, Manugang. Nasa likod mo ang buong pamilya ho. Ikaw ha, nakaakyat ka na ng mataas. Kaya nga, pakisuyo mo sa asawa mo. Nabigyan si Xiao Xiao ng slot sa paligsahan. Walang problema. Walang problema. Totoo ba yan? Noong huli, sinabi ko yan sa'yo. Hindi mo tinanggap. Bakit ngayon agad-agad? Ganun kasimple? Gusto ko lang sa harap mo na makipagkumpetensya siya sa entablado ng patas. Ma, baka ito na ang huli kong pagtawag sa'yo. Sa mga nagdaang taon, lagi kitang hinanakit. Ninanasa, napakiramdam ko ay hindi ako kasing ganda ni Lin Xiao. Pinupuot ko sa'yo dahil hindi mo ako pinapansin at hindi mo inintindi ang nararamdaman ko. Pero naalala ko pa, nung buhay pa si Papa, mahal mo pa rin ako noon. Alam ko naman, pagkatapos mong pumasok sa pamilya Lee, kinakailangan mong gawin yun para manatili ang iyong posisyon. Pero ma, ako rin ay isang bahagi na nahulog mula sa katawan mo. Ako rin ang anak mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong lukuhin ng ganyan. Hindi kita pinaiyak o pairalan ng awa. Ang ticket na ito sa paligsahan, ipinabayad ko ito sa'yo para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Wala ngayon. Wala na akong utang na loob sa'yo. Ang batang yun! Ano kaya ang iniisip niya? Anong iniisip mo? Iniisip ko lang, kung wala lang ang nangyari nung bata pa tayo, mamahalin mo pa rin ba ako ng buong puso? May isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Ano yun? Nang sumakay ka sa kotse ko at humingi ng tulong sa akin, doon ako unang nahulog sa'yo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang
napakaganda at napakalinis mong mga mata. Hanggang ngayon, masaya akong naisip na ikaw ang taong yon. Kung hindi tayo nagkita ng 4 na taong nakalipas, maaari bang ikasal mo pa si Xiao Xiao? Oo. Para sa responsibilidad, para sa utang na loob, walang pag-aalinlangan kung isasama si Xiao Xiao. Pero ngayon, ikakasal kita dahil sa pag-ibig. Salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Junbe, may sasabihin din ako sa'yo. Gusto kong sabihin. Sige, sabihin mo. Mahal kita. Ang inaabangang Heidi International Music Finals ay nagsimula na ngayon. Sino kaya mananalo sa paligsahan? Abangan natin. Ano man ang kinalabasan, ikaw ang pinakamagaling na sili sa puso ko. Hello, Uncle. Hulaan mo, tama ka. Talagang siya, ang maliit na tsismusa ang may pakana. Huwag kang mag-alala. Sa aking music invitation, wala makapangluko. Lindsay siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapatalo. Maanyaya Francis Hills, 练习下。 Wow! Ang ganda! Wow! Diyos ko! Sisha, ang galing talaga. Angel, nagkahanap ka talaga ng magandang asawa. Hindi ko siya pinili. Siya ang pumili sa akin. Mama! Sisha! Anak! 2 buwan na lang ako at mamamatay na. Ma, sa buhay kong ito, ang ating pagiging ina at anak sa wakas ay matatapos na. Sabi nila, may buhay pa sa kabilang buhay. Meron. Sa susunod na buhay, hahalongkatin kita na mahigpit. At hindi kita pababayaan. Sa susunod na buhay, ako naman ang maghihintay sa'yo. Ho Junbe, Mm. sa susunod na buhay,
Gusto kong tumanda tayo na magkasama.